Okay, so nasa kaanim na lesson na po tayo na sound. Okay? The way of the word, loving God, obeying His word. So, sa umaga po ito, sa ikaanim na lesson natin, we will be discussing about the way of testimony, ang daan at ang paraan ng pagtotoo. So, mamaya, pag-usapan natin kung ano ibig sabihin ng pagtotoo. Most of the time, we could say na napaka-religious nung term, or parang masyadong spiritual yung term. But as we go on to study right now, yung ika-anim po na letter sa book of Psalms, sa Psalms 119, is yung letter na Vav. Okay, Vav. Okay. So, again, meron ko kasing iba't-ibang paraan ng pag-pronounce dahil ito pong ika-anim na letra na ito ay technically hindi siya letra but more of a conjunction. Di ba sa English language, para itong and or sa Tagalog at. Okay? Pero, yung character na ito, ginagamit din dun sa mga ibang tawag ito, pictograph, ginagamit din siya dun sa ibang pagsama sa ibang pictograph para mag-create ng words. Now, kung papansinin po niyo yung itsura niya, para siyang pako or tawag doon peg or hook. So, ang concept po kasi nito is that, sabi nito, an ancient imagery, the hook or peg signifies the concept of connecting or attaching separate elements. No, parang yung di ba sa Old Testament, saan ba nakatira yung mga Hebreo? Sa tent, di ba? So, yung character na to parang symbolizes also yung tent na ginagamit nila para yung tent naka-steady doon sa lupa. Now, it also suggests that yung aspeto ng buhay natin na dapat konektado sa spiritual world o doon sa konektado sa Diyos. Now, sa Gematria, yung ika-anim na character na to, ika-6. Okay, so yung character doesn't only represent a meaning, but also yung order niya also represents something. It represents the sixth day of creation or perfection. Kasi nung natapos yung creation, nung panahon na create na ng Diyos ang tao, di ba? So doon na natapos ang lahat, nung create na yung tao. So number 6 actually represents something that's already done or finished. So something na nagano. So it also represents dimension, di ba? Yung dice, di ba yung i-roll natin na dice, anim yung sides niya. So up, down, left, right, back, and front. Yun yung nire-represent niya. So, it represents a dimension na last time, ang pinag-usapan natin is yung pinto. Diba? Yung gamel, dahil pala. Tapos yung sumunod, yung kay Kuya Mon, hey. Okay, so yung 5 dimensions na yung ika-anim, kinukumpleto ng character na ito. So, ibig sabihin, papasok ka sa pinto, para ilagay yung sarili mo ay bilang ika-5 doon sa isang dimension na konektado sa Diyos. Di ba? Ganon ka-symbolic yung Hebrew language. Okay? And although I'm not an expert in the Hebrew language, ako ay nakikisulat kay Kuya Max. Ito understanding some of the basics ng Hebrew language. Now, also, again, it embodies completion. Pero tatanungin natin, Pastor, paano yung 666? Now, you have to understand na yun nga yung intention ni Satan. Sirain kung ano yung perfect, kung ano yung kompleto. Kaya, inaagaw niya yung symbolism into creating another symbolism na mag-create ng distraction. So, again, that might be
again, for another term, kung paano lumabas na yung 666, symbolizes 3 number of 6. Actually, hindi lang naman siya basta 6, but again, the symbolism. Now, the section has, di ba, sinasabi ko nga siya, conjunction siya. So, ibig sabihin, ang purpose sa isang sentence, ang purpose ng conjunction, pinagsasama mo yung dalawang idea sa isang sentence. Di ba? So, yun yung purpose ng conjunction. At, di ba? At or and, di ba? So, ganun yung idea ng psalmist na pinag-iisa yung spiritual na mundo at saka yung physical na pagkatao natin. So, ibig sabihin, kailangan konektado tayo. Now, merong ibang aspeto dun sa character na dun sa prophecy ng Book of Daniel at saka kay Book of Isaiah, ng prophecy ng pagpapapako kay Kristo, na ginamit yung character na to na ganito din. So kasi mukha siyang pako, di ba? So ibig sabihin, doon pa lang sa Old Testament, alam na, pinapahiwatig na ng Diyos kung ano yung gagawin niya para tumatawag siya, nagbibigay siya ng invitation na magkaroon tayo ng connection sa Kanya. So sa simula pa lang. So yung conjunction na to, kinukompleto niya yung kung ano yung pinangako ng Diyos na maging kompleto yung ating relasyon sa Kanya. Now, kung titignan natin yung well, it's basically the same. Again, nagsisimula dito sa kanan, papunta sa kaliwa, di ba? So, sorry, inusog ko lang po ng konti. Pero yung character ko na to, dapat karugtog po siya nun. So, basically, ganun pa rin naman yung pagbasa niya. Medyo mahirap po talaga i-pronounce yung Hebrew language kasi gamit po yung throat, di ba? Like for example, yung salitang basta anything na may H, kailangan laging merong dahak. So, ganun ang pronunciation niya. At the same time, marami siyang B's and marami siyang mga wordings na pag kinumbine mo, medyo mahirap talaga i-pronounce. Okay? Now, to the idea ng buong passage from 41 to 48, yung gustong ipahatid ng psalmist is basically a plea, a proclamation, and a promise. PPP. Okay, a plea. Ibig sabihin, pagsusuma mo. Proclamation, yung ibig sabihin pag dideklara ng kung ano yung gusto mong nais. At yung promise, yung pangako. Now, the psalmist also talks about the mercy and salvation. Again, take note. Mercy and salvation. Doon sa original language, ginamit yung character na verb para i-connect yung mercy and salvation. So, ibig sabihin, pag pinagsama niya yun, hindi pwedeng mangyari yung salvation nang walang mercy at hindi pwedeng mag-exist ang mercy nang walang salvation. Ganun ka-complex yung language structure ng mga Hebrew. Now, ibig sabihin nito, is just showing yung reliability ng scripture na mula doon sa lumang tipan hanggang doon sa Revelation. Ibig sabihin, consistent yung mensahe na nais ng Panginoon sa ating lahat. Mercy and salvation. Now, also, dahil sinasabi nito, plea, proclamation, and promise, yung psalmist, nung sinulat niya yung 48 to 41, ang gusto niya is i-proclaim yung batas ng Panginoon, but at the same time, to claim a promise out of it. Okay? So, sinasabi na ang batas ng Panginoon ganito dahil siya ay mabuti. Diba? Ganito ang batas ng Panginoon at ang kanyang awa. So, ganun lagi yung kanyang tono dun sa verses 41 to 48. But at the same time, one of the key factor ng verses 41 to 48 is yung pamumuhay ng pagiging malaya. Diba? Now, sabi mga Pilipino, yung concept ng salitang malaya ay nasa history books lang. Diba? Kasi June 12, diba? Pero in reality, hindi naman talaga natin na-experience na tayo ay ino-oppress. Hindi naman natin na-experience. Pero, in reality kasi, ito yung
post-exilic time. Ibig sabihin, ito yung pagkatapos na mag-exile ng bansang Israel. So ibig sabihin, lagi nilang ginugunita kung paano sila naging alipin ng mga ibang bansa. So, at the same time, yung pagpapakilala ng buhay na malaya, laging may kinalaman dun sa batas ng Diyos. Na hindi sinasabi ng psalmist na hindi ka pwedeng maging malaya, tunay na malaya, mabuhay ng malaya, nang hindi mo kinikilala yung katotohanan ng Diyos. Na sa anumang challenges na kinakaharap mo, ito yung nagbibigay ng direction sa'yo kung ano yung dapat mong piliin. Now, katulad halimbawa, meron po kasi tinatawag na culture of slavery. Like for example, yung mga idioms na katulad na ang taong gipit sa patalim kumakapit. So ibig sabihin, meron tayong kultura na tayong mga Pinoy, gagawa tayo ng mga bagay kasi wala tayong choice. Pero hindi yun yung sinasabi nung salita ng Diyos. Like for example, meron akong sinita na driver. Kasi driver ko ng modern jeep. Nakaupo ako sa banda sa likuran niya. Tapos nagpababa yung isang pasahero. Sabi nung driver, tama naman yung driver. Sabi niya, dito na po kayo bumaba kasi bawal po doon sa kanto. Tama naman siya. Eh medyo nagalit yung pasahero. So, binigay siya ng bird. So, medyo nagkarinigan sila ng murahan. Yung driver, nag-respond din ng gano'n. Nagmurahan din sila. Habang naglalayong papalakad yung pasahero, sabi ko, manong bawal yan. Eh hindi, siya ang nauna eh. Hindi po, nakalagay po yan sa prangkisa ninyo na hindi niyo pwedeng tratuhin yung mga pasahero ng ganyan. Alam niyo po ba yun? Na hindi kayo pwedeng basta pababain ng jeep, hindi kayo pwedeng murahin. Nakalagay po yun sa Certificate of Public Convenience ng lahat na may prangkisa ng sasakyan. So sabi ko, hindi niya pwedeng gawin yan. Eh so paano na lang yun? Ganun na lang yun. Gaganunin kami, hindi kami pwedeng lumaban. Ganun yun po ang batas. Hindi, sabi ko, basahin niyo po sa prangkisa ninyo. O sige, babasahin namin sa prangkisa. Sige po, total nasa kooperatiba naman po kayo, di ba? Tanong po ninyo dun sa medyo nagtalo pa kami ng konti kasi para sa kanya, wala siyang choice kundi lumaban. Di ba? Ganun ang concept ng mga Pinoy, katulad nung namarel. Di ba? Ang concept nung namarel, wala siyang choice kundi mamarel. Di ba? Ako rin naman nag-reflect doon sa ganun na pag nagagalit ako sa wala akong choice kundi magalit. Yun yung tinatawag na culture of victimhood or culture of slavery. Which is contrary dun sa sinasabi ng Psalms. Na ang tunay na pamumuhay ng malaya, lagi kang may choice. Kaya kayo naririto ngayon kasi nabubuhay kayong malaya. Choice ninyo na naririto tayo ngayon. You get the point? Kasi kung wala pa kayo sa Panginoon, ang pipiliin ninyo yung bagay na mas komportable para sa inyo. Yun yung sinasabi ng Psalms. Kaya nga, hinihimok ng Psalmist by 41 and 48 na kailangan mag-meditate ka sa salita ng Diyos, ipahayag mo ito, share mo yon at the same time, para maintindihan mo yung sinasabing spiritual freedom. Ano yung pinatototohanan ng pagiging malaya? Diba? The verse combines a heartfelt prayer with firm resolution to live out and proclaim God's testimonies. So kasi kung kayo ay namumuhay pa rin bilang alipin ng kasalanan, hindi mo pipiliin na maging patotoo ng tunay at nag-iisang Diyos. Kasi alipin ka ng kasalanan di ba? Although may choice pa rin naman tayo ngayon. Diba? Halimbawa, sa bus, may nakatabi ako, nakipagkwentuhan, meron akong choice kung mag-share ako ng gospel sa kanya o hindi, makikipagkaibigan ako, hindi. May choice ako. Pero kung ikaw, hindi ka mananampalataya, may nakipagkwentuhan lang sa'yo, ang choice mo lang, makipagkwentuhan ka ba o hindi. Di ba? Pero, ngayon, yung dagdag na choice mo na, kasi alam mo nang malaya ka, alam mo mas malawak ang choices, alam mo na yung bahagi ng kasalanan at hindi kasalanan. Now, yun yung konsepto na
salungat sa mundo. Kasi ang ina-accuse ng mundo sa atin, dami naman bawal sa inyo, bawal to, bawal yan, bawal to, bawal yan, di ba? Parang natutuwa ako nung one time, nagpa-stag party kami para sa isang ka-opisina na stag party. Stag party, wala kami ginawa kundi kumain lang. As in, nagpakabusog lang kami sa pagkain. Kasi choice namin yun. Tapos napag-usapan na, tinanong sa amin, doon sa mga lalaki, meron bang umiinom sa inyo? It happened to be na walang umiinom sa amin kahit isa. So, may kanya-kanyang dahilan, may kanya-kanyang reason for choices. Katulad ng isa namin, sabi niya, lumaki, pastor's kid kasi siya. So, lumaki siya sa church. Sabi niya, magagalit kasi nanay at tatay ko. Sabi niya, yung hawakan pa nga lang daw yung bote, nagagalit. Pero naiintindihan din niya. So, ako naman, it's happened to be my... Again, hindi ko sinasabing kasalanan ng pag-inom. Hindi ko sinabi pag uminom ka, hindi, wala sa Bible yun. I would say, ang sinasabi lang ng Bible, ang malasing ang kasalanan. Pero yung pag-inom, hindi po kasalanan yun. Wine po ang ininom ni Jesus Christ. At ang first miracle niya is turning water into wine. Real wine nakakalasing, ha? So, hindi ko po sinasabi, but it was clear to all of us na may mga kanya-kaming choices bakit kami hindi umiinom. So, ibig sabihin, kung nandun ka sa makamundong situation, scenario, malamang lahat sila, meron sa amin na umiinom, di ba? Pero hindi yun yung... Hindi. Tapos, ang nakakatawa pa, pagkatapos ng stag party, sa isang GC namin ng magkakaibigan naman ng high school, hindi naman kami literally magkakaklase, pero kami yung magkakababata na lumaki dun sa isang subdivision. Pinost dun sa GC namin, pinost nung isa naming barkada, yung inuman dun sa loob ng bahay nila. May mga picture kami, literal may inuman. High school pa po ako noon. May makikita ko kayo, nakatag ako, please, walang masasarapon. Baka naman, si Masucho, umiinom mo. Although hindi po nagbagong itsura ko na. Mataba pa rin ako. So, pero ang sinasabi ko lang po nung time na yun, na-realize ko rin, although nandun ako sa inuman, hindi po ako umiinom. Diba? Meron pong nakatag. Na-realize ko birthday pala yun nung isa naming barkada. Tapos, nakalagay kasi doon sa caption niya sa GC, balikan natin yung nakaraan, yung magandang alaala ng nakaraan. So, parang throwback. Pero I realize na, pala no, matagal-tagal na rin naman talaga ako hindi umiinom. And nung tumutong po talaga ako nung college, hindi na rin po talaga ako umiinom. So, ibig sabihin, that was 16 when nung tumutong ako ng college. So, yung pagiging patotoo, it also proves a freedom. Okay, I'll give you an example for that. Now, pag-aralan po natin yung ibig sabihin ng patotoo. Alam niyo po kasi, bilang isang registrar, ang trabaho ko ay magpatotoo na tunay yung mga dokumento. Like for example, humingi kayo ng transcript of records. Pag pinirmahan ko yan, ina-attest, pinatotohanan ko, pinagtitibay ko na accurate yung mga information na nasa loob ng POR ninyo. For many times din, na-invite na rin po ako sa korte na mag-witness kung yung mga dokumento ba na pineke, totoo o hindi. Diba? Kasi ako yung nakakaintindi ng mga documents ng eskwelahan. So, in-invite na po ako. At parang ako tuwang, first time ko maka-receive ng court summons. Actually, nung inabot pa sa akin yun, court secretary pa ang nasa pumunta sa eskwelahan. Sabi, sir, kailangan niyo po mag-witness. Ganun. Sabi ko, paano po pag hindi ako mag-witness? Baka makontent po kayo. So, sabi, natakot naman ako. So, ganun ba? O, sige. So, kailangan lang naman mag-appearance, tapos magsasabi ka kung pwede ka mag-testify o hindi. Ay, hindi ka naman pipilitin. Pero, akala ko ganun lang. Nung nasa korte na ako, tinanong ako, ikaw ba yung registrar? Ganun. Opo, ako po yung registrar. Meron ka bang judicial authority? Ano po yung judicial authority? Ano po yung judicial authority? Sabi ko,
Tapos medyo tahimik ako nung time na yun, tinanong ako ng judge, yung judicial authority, ibig sabihin, pinapayagan ka ba ng school mo, ng employer mo na mag-testify? Ay sabi ko po, wala pa po silang binibigay. Eh bakit ka narito? So doon kayo nagpatawag sa akin dito. Diba? Sabi ko, hindi po kasi nung pumunta po yung court clerk po ninyo, sinabi na kailangan po kami mag-appear kasi pang ilang invitation na to. Malay ko ba, hindi ko naman natanggap yung mga unang invitation. Kaya yung court clerk na buti nga, hindi sheriff ang nagdala. So ibig sabihin, pinipersa na ako mag-testify sa korte, di ba? So sabi ko, tapos medyo humupa ng konti yung judge. So sige, we will resume parang trial sa ganitong date, pero kailangan kumuha ka ng judicial authority. Ibig sabihin, yung board ng eskwelahan kailangan sumulat ng resolution na ako ang witness nila. So ibig sabihin, yung pag sinabi mong patotoo, nagsasaksi ka sa mga bagay na alam at naranasan mo. It's the same thing with giving records. Hindi ka nagbibigay ng records kung hindi yung bahagi ng bagay na nararanasan mo at alam mo, di ba? Kaya nga sa iba't ibang language, meron pong sinasabi. Like for example, sa Tagalog, maraming ibig sabihin yung patotoo. Sa Bisaya, ang sabi doon, pagmatuod. Okay? O pagsaksi, to testify and provide evidence. Sa Ilocano, pamanek-nek. Pamanek-nek. Or pamati. Diba? Pamati. Nak-nak pala. Okay. Matigas. Okay. So, as you can see, yung word, ni-research ko ba ibig sabihin ng pamatuod? Ibig sabihin, ang word po na to is yung parang to give a base, a foundation. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng isang pundasyon sa isang bagay. Yun yung sa Bisaya, which is almost the same sa Hiligaynon at saka sa Kapampangan, na nagbibigay ka ng foundation. Now, ang tatanungin natin, ano yung foundation ng freedom natin? Ano yung pinatotohanan natin ng kalayaan natin? Now, with all of this understanding, kailangan importante sa atin na maintindihan natin kung bakit tayo nagte-testify. Hindi ka pwede mag-testify nang hindi mo na i-experience na ikaw ay malaya. Parang, di ba, parang ang hirap katulad halimbawa ng sa pag meron kang krimen. So, sasabihin sa'yo, umamin ka na lang para hindi ganun kalaki yung iyong hatol sa'yo. Di ba, parang ang hirap namang mag-testify laban sa iyong sarili. Naaamin ka na lang kasi para mas mababa yung sentensya. Di ba? Parang ang ibig sabihin doon, nagigipit ka. So hindi ka fully makapagbigay ng patotoo kasi ang offer sa'yo, huwag mo na sabihin to kasi ito na yung mangyayari sa'yo. Parang alipin ka ng situation, di ba? Yun yung gustong labanan ng psalmist. With the character Vav, sinasabi niya na yung mercy and salvation laging magkasama. From that mercy and salvation, nandoon yung freedom. Pero para maranasan mo yung freedom, kailangan pinatotohanan mo na ikaw ay malaya. Kasi kung halimbawa, pag meron, katulad rin sa school, meron din mga pumupunta na mga employer na nagpa-background check. Tapos normally, nag-hire sila ng mga security agency na magpa-background check doon sa isang empleyado na kinukuha nila. Ako naman, ang gagawin ko, magte-testify ako doon sa kanilang form na accurate itong mga information na sinabit ng taong nag-a-apply. Hindi po ako pwedeng magbigay ng testimony na tama yon or correct yun kung ako ay ini-influensyahan. So, ibig sabihin, wala nang truth doon sa sasabihin ko, di ba? Nagets nyo? Now, for many cases po, marami po akong nahuling mga peking documents at pinipeking documents.
Diba? Meron pa nga ako doon na nakita, sandali, parang kakaiba itong mga transcript of records na to. Now, hindi ko natutunan na totoo yung transcript o peke yung transcript of records na yon kasi pinag-aralan ko kung ano ang peke. Natutunan ko kung napeke siya kasi alam ko kung ano yung totoo. Gets nyo yung idea? Ganon yung sinasabi ng psalmist. Hindi mo pwedeng patotohanan yung bagay na totoo kung ikaw ay alipin doon sa kasinungalingan. Kaya nga kailangan maintindihan mo yung salvation at saka yung mercy. Now, may prerequisites yung salvation and mercy. Hindi mo naman pwedeng maintindihan yung salvation kung hindi mo alam kung ano ang judgment sa'yo. Ang judgment sa atin ay papunta sa impyerno. So, hindi ka pwede mag-claim ng salvation kung hindi mo naiintindihan na papunta ka sa impyerno. At hindi mo pwedeng i-claim yung mercy nang hindi mo naiintindihan na kailangan kang patawarin sa kasalanan mo. Now, doon pa lang sa iisang karakter na yon, napakalalim na kasi conjunction siya. Ibig sabihin, binubuo niya lahat ng idea na sinasabi tungkol sa Diyos na kailangan nating patotohanan. Now, let's ask this question. Ngayon, doon pa lang tayo papasok sa question. Paano natin dapat patotohanan ang Diyos? Diba? Paano natin siya ipoproclaim? Paano natin patitibayin na totoo yung Diyos? In the era, na nasa era natin na madaling i-deny sa Diyos, ang Diyos. Kasi ngayon, di ba dati pag pinagsabing, anong religion mo, atheist? Na tumataas yung kilay natin, atheist. Di ba ngayon? Ngayon pag atheist, oh wow, atheist. Atheist, 90s. Di ba atheist? 90s. Di ba 80s yan, 80s. Di ba parang, oh wow, atheist? Siguro matalino ka, no? Di ba ganun yung idea natin ng mga atheist? Kasi yung Philippine Atheist Society sa UP, ang talino ng mga tao nandun, grabe. Tapos yung Philippine Atheist Society, sila pa yung mga sumasali sa Bible quiz, ha? Parang kahiya-hiya naman yata ito yung mga Kristiyano. Yung mga atheists ang sumasali sa Bible quiz, sa Bible contest. Yung parang, nung panahon namin dati, unheard yun. Pero ngayon, proud na sila na wala silang Diyos. Dati, pag satanista ka, tinatago mong satanista ka. Ngayon, ang mundo proud na si Satan ang wino-worship nila. Really? Di ba? Yung nagdadamit sila. Tulad halimbawa ng vampire culture. Di ba? Yung vampire culture, nasa satanistic, occultic ideas. Dati, kinakatakutan yon. Ngayon, lahat gusto maging vampira. Di ba? Parang, sandali, parang gano'n So, sa panahon na ganito, paano natin patotohanan ang tungkol sa Diyos? Unang-una, patotohanan natin ang kanyang awa at kaligtasan. Di ba? Again, mga kapatid, wala kayo rito kung hindi nyo naiintindihan ng dalawang ito. Kung babalikan natin yung karakter na Vav, awa at kaligtasan, hindi rin naman kayo magtsatsaga na kahit sa maliit na paraan, maintindihan ninyo yung mga bagay tungkol sa Diyos kung hindi totoo sa inyo ang bagay tungkol sa awa at kaligtasan. Kaya nga sinasabi ng psalmist, sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo. And truly, ako naman mga kapatid, ganun din, I reflect on it. Bakit ko ba pinahihirapan ng sarili ko na sa panahon ngayon, mas convenient ang hindi maniwala sa Diyos? At least pag nag-file ka ng form, hindi ka obligado maglagay ng religion. Diba? Parang nakatipid ka ng ilang segundo. So, pagpa-file ng mga form. Pero kasi di ba tayo, pag nagpa-file ng form, parang ang hirap naman maglagay ng religion. Parang inaano mo na sa sarili mo na, parang nagsisinungaling ka sa sarili mo na wala kang ilalagay doon sa form na yon, di ba? At tulad naman, halimbawa, nung pinanganak yung si Charlotte, si Samaria, kailangan mo i-type, at saka yung marriage certificate namin, kailangan mo i-type yung religion doon, di ba? Parang, ang hirap naman ito,
Pwede bang wag? Kasi wala naman itong kinalaman yung title ng pananampalataya. Pero na-realize ko na yung mga bagay na yun, may parte ng patotoo ko tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan ko. And there's nothing to be ashamed of that. Tawagin man tayong Baptist, tawagin praise the Lord, fine. Call us whatever name you would like. But in reality, it gives me the idea na naiintindihan ko at nakikita mo sa buhay ko yung awa at kaligtasan ng Diyos. Kaya nga, it is a continuous call na sinasabi dito ng psalmist, continuous call, iligtas mo ako. Hindi siya nangyari sa isang beses ng pagkakataon sa buhay mo. The call for salvation is a daily call to God. Kasi daily mo rin naiintindihan na ikaw ay makasalanan. Kaya nga, sinabi ni Jesus sa Matthew, nang ito'y narinig ni Jesus, ito yung idea na yung mga Pharisees, sinabi sa mga disciples ni Jesus, bakit yung master ninyo nakikikain sa mga sa mga makasalanan, sa mga tax collector, bakit ganon? Narinig ni Jesus Christ. Sumagot siya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang malulusog. Diba? Hindi mo kailangan ng doktor ang walang sakit, kundi ang may mga sakit. Diba? Humayo kayo sa pag-aralan ninyo ang pag-ibig. Sabihin nito, ang nais ko ay habag at hindi handog. Sapagkat dumating ako, hindi upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan. I came here for the sinners, the lost, and not for the righteous. Sinabi dun sa Old Testament, dun sa Scripture, ang nais ko ay habag at hindi handog. Sinabi ni God, diba? Na what I want is your mercy and not blessings. So yun yung sinasabi ng Panginoon dito. Naririto tayo kasi although na-experience natin yung kabutihan ng Diyos, na-experience natin yung mga provisions niya, pero ultimately, hindi yun yung dahilan kung bakit naririto tayo. Hindi yun yung mga every steps na ginagawa natin. Sa history rin natin bilang mga Baptist, hindi po tayo tinawag na Baptist because of John the Baptist. Tinawag po tayong Baptist kasi may mga grupo ng mga Kristiyano nung panahon ng Reformation na sinabi nila, ay, hindi pala dapat yung infant ang binabaptize, kundi dapat yung isang matandang mananampalataya na. So tinawag yung mga Kristiyano na yun na mga Anabaptist, ibig sabihin rebaptizers. Kasi binabaptize nila ulit yung mga nabinyagan na bilang sanggol. So sabi, tayo mga Baptist, we try na yung lahat ng mga practices natin reflects the idea of a freedom that we have in God or testify anything about God. For example, yung ordinances. Bakit tayo may baptism? Bakit hinihimok natin ang isang mananampalataya o isang taong tumanggap na sa Panginoon na magpabaptize? Kasi yun yung kanyang patotoo, hindi lang para sa kanyang sarili, pero para din sa komunidad na kinabibilangan niya na naiintindihan ko ang awa at kaligtasan ng Diyos. Bakit tayo naglo-Lord's Supper? To remind us na naiintindihan natin ang awa at kaligtasan ng Diyos. Kasi kailangan ng dugo at saka ng katawan para i-alay doon sa awa at kaligtasan na meron tayo ngayon. Yun yung patotoo noon, mga kapatid. And that is something that we have to testify. Kaya nga, mga kapatid, there's always healing in every day that we admit to ourselves na makasalanan tayo. Merong kagalingang dulot sa sarili natin na araw-araw inaamin natin na tayo ay makasalanan, tayo ay pinatawad ng Diyos. Mga kapatid, ulit-ulitin mo sa sarili mo yung bagay na yan araw-araw. And it really changes the idea. Kaya mga kapatid, merong mga pag-aaral ngayon na yung brain structure ng mga taong naniniwala sa Diyos. At may mga brain structure na ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. So, kumuha sila ng mga sets ng mga tao na matagal nang naniniwala sa Diyos at kumuha sila ng mga sets ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. May parte ng brain sa utak ng mga taong naniniwala sa Diyos or to any kind of divine being
na mas active kumpara dun sa parte ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Yung parte na nagbibigay ng empathy, yung parte na nagbibigay ng logic, mas aktibo yun kumpara dun sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Interesting, di ba? So, ibig sabihin, hindi lang yung buhay natin ang binabago sa pamamagitan kung ano yung na-experience natin sa community, pero yung mga choices natin, binabago niya kahit pati yung paano tayo mag-isip, paano tayo kumilos. Di ba? Kasi mga kapatid, kung papipiliin niyo ako na magsalita sa maraming tao, na I would just talk any topic, I would be very uncomfortable. Kasi my brain for many years is not wired like that. Pero pagsalitain niyo ako tungkol sa bagay na ganito, in one way or another, I would be comfortable. Because it gives healing to me to understand na ang Panginoon ang nagpatawad sa akin. Kaya mga kapatid, para patutuhanan natin ang awa at kaligtasan ng Diyos, importante rin na araw-araw humahanap tayo ng healing doon sa kasalanan natin. At wala namang magbibigay ng healing sa atin maliban ng Panginoong Jesucristo. Next, patutuhanan mo ang salita ng Diyos sa mga panahon na ito ay sinusubok, hinahamak, at inaalipusta. Sinabi naman ng psalmist, di ba? Upang yaong nang lalait sa akin ay masagot ko. Di ba? Bakit nilalait yung psalmist? Nilalait siya because of his faith in God. Yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Nilalait siya kasi nagtitiwala siya doon sa salita ng Diyos. Tulungan mong ihayag ang mga katotohanan pagkat ako'y may tiwala sa tapat mo kahatulan. I have faith in your judgment. Diba? Tulungan mo ako, Panginoon, na ipagtanggol ang iyong katotohanan. Kasi I have faith in your judgment. Diba? Kaya lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Ibig sabihin, I will follow all your commandments. Sundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Diba? Meron isang general, si General Peyton ba yun? Sinabi niya sa mga sundalo niya. Sabi niya, sinasabi na kailangan para mapatunayan na isang sundalo ay matapang, kailangan niyang mamatay para sa kanyang bansa. Sabi niya, hindi ko sasabihin sa inyo yun. Sabi ko, pupunta tayo sa gera para patunayang matapang tayo kasi hahayaan natin mamatay ang mga kaaway para sa sarili nilang bansa. Di ba? Ganun yung mindset niya. Ibig na sinasabi lang niya na, o nga naman, ano pa ba papatunayan mo kung patay ka na? Di ba? Ano ba mapapatunayan mong nanalo kayo kung lahat ng tao sa paligid mo namatay na? Diba? So, patutuhanan mo. And mga kapatid, na binisita po kami kilala niyo po ba si Chief Justice Sereno? Yung Chief Justice na naasa. She's a very devout Christian and believer. Ngayon, nakikipaglaban siya para bigyan ng karapatan yung mga magulang kung paano. Bumisita siya sa school kasi in-inspect niya yung school. Tapos nagpakilala ako, ay ako po yung college registrar. Uy, college registrar! Dadagdagan kita ng trabaho. Sabi naman, hindi pa po tayo nagsisimula. Yan po sinabi niya. And very, very sweet lady. Tapos we just had a short meeting. Tapos parte siya ng isang grupo ng mga Kristiyano na nakikipaglaban na tanggalin yung comprehensive sexuality education. Kasi naniniwala kasi siya na walang role ang gobyerno para ituro yan sa mga bata. Hayaan natin ang mga magulang. Sinasabi niya, ang palakasin natin yung pagiging nanay, pagiging tatay. Hayaan natin sila ang magturo niya. Well, which is true. Diba? And because of that, ang daming naninira sa kanya, ang dami, and that will happen to us. Di ba?
that will happen to us. The moment na tumayo ka sa katotohanan ng Diyos, hindi nyo pwedeng hindi ma-experience na may mga taong mga aalipusta sa inyo kasi naniniwala kayo sa Diyos. And, or kung lalo na kung nasa line kayo, I remember, I'm not saying this because Christian si Mayor Vico ha. Pero, marami sa mga ginawa ni Mayor Vico, may malalim na dahilan sa kanyang faith. Like for example, yung pagre-regularize niya ng sangkatutak na mga naka-job order na empleyado ng kanyang City Hall. Ni-regularize niya ang lahat ng mga yon. Sabi niya, hindi naman tama na ito mga to nagtatrabaho pero hindi natin sila binibigyan ng security. Di ba? So, which is a deep indication in the Bible kasi part yun ng justice na pinaniniwalaan niya. Ngayon, inaano siya ngayon? Tinutulig siya ngayon. Ang dami mo naman ni-regularize, kaya siguro nanalo ka nung... Dahil doon, sinasabi, kaya ka nanalo nung sumunod na eleksyon kasi dahil sa ginawa mo yun, di ba? Parang ganon. And I would understand na kailangan niyang gawin yan kasi yun yung paniniwala niya. And true rin naman siya. Di ba? Pero sa ibang tao, hindi totoo yun. Kaya nga mga kapatid, huwag nating asahan na magiging mabait ang mundo sa atin kasi naniniwala tayo sa Diyos. Please, alisin na natin sa isipan natin. Hindi ko naman sinabi maging abrasive din tayo sa mga tao hindi naniniwala. The more that we need to show kindness to them. Pero huwag ninyong aasahan na ang mundo ay magiging mabait sa inyo kasi naniniwala kayo sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kailan ito sinabi ni Jesus Christ? Sinabi niya ito ng panahon na siya ay tinetempt ni Satan. Sinabi niya ito, di ba? Yung panahon na gutom na siya. Di ba? Sinabi, tapos binigyan siya ng tinapay. I mean, inano siya na, gawin mong tinapay ito mga bato na to. Di ba? He was tempted to do that. At hindi mabait si Satanas sa kanya nung time na akala nyo, that was, kung papansinin ninyo yung conversation at mapag-aaralan ninyo sa original language, pang-aalipusta yung ginagawa ni Satanas kay Jesus Christ. Sa kanyang physical body. Kaya huwag niyong asahan, kung ang si Satanas nga hindi naging mabait sa Diyos natin, ano ba kaya sa atin? Di ba kaya mga kapatid, ang mabisang patotoo ng pagtatanggol natin sa salita ng Diyos, yung malinaw na pagsasabuhay nito. Di ba? Kung halimbawa, we need to be outspoken in many things. Di ba? And hindi ko naman sinasabing makigulo tayo sa politics. Natuto na rin po ako kaya very seldom na ako nagpo-post ng mga political views. Di ba? Pero ang sinasabi ko lang, kung yung mga bagay na totoo, hindi tayo nakikilahok, ano ba kaya yung bagay na tinatago natin, di ba? Kaya sabi, hindi mo kayang patotohanan ng bagay na hindi mo nalalaman at nararanasan. Kung nararanasan mo ang bagay na to, yung kabutihan ng Diyos, then we have to tell it to other people. Di ba yung tulad nga ng isang abogado, hindi mo kayang depensahan yung isang inosente kung hindi mo rin naiintindihan na isa sa buhay yung batas. Diba? Kailangan naiintindihan mo yun. Yes, hindi ko naman sinabing wala mga abogado hindi corrupt o kaya mag-twist, diba? Pero natutuwa din ako dun sa mga abogado na nagdidepensa ng kriminal. Pastor, bakit kriminal na? Hindi, kasi ganito po yun. Kailangan pa rin mapatunayan na sila ay may sala, diba? Kung sila ay tatanggalan ng karapatan na i-depensa rin yung sarili nila, paano yun? Na-realize, nalala niyo meron ako isang kaso na nalagay siya sa death row noong panahon ni Fidel Ramos kasi nga because of rape. Sana susunod na yata siya dun sa unang na death penalty noong panahon ni President Ramos. Pero natanggal yung death penalty o na hinto nung fourth time na yun. Tapos lumalabas pala na he was accused of rape, pero it was a false accusation. Pero nakulong na siya ng mahabang panahon.
Di ba? So, yung mga nagdepensa sa kanya, hindi rin naman matidepensahan siya kung yung mga yun, hindi rin naiintindihan yung pagiging inosente niya. At hindi rin naiintindihan at nararanasan yung dahilan ng pagkakaroon ng batas. Kaya nga mga kapatid, walang mabisa kung kayo inaalipusta, the more na maging mabait tayo. Diba? Ang sinasabi nga, we don't build walls, we expand the table. Diba? Ano ibig sabihin nun? Yung mga kaaway mo, imbitahin mo rin kumain. Pero huwag nyo silang lalasunin. Diba? Pakainin nyo sila. Diba? Parang, sige kumain ka lang hanggang may pacho ka. Ibig sabihin, we need to expand kindness to everybody. Yun yung isang mabisang patotoo. Next, mga kapatid. Patutuhanan mong malaya ka na sa kasalanan sa pamamagitan ng paghahayag nito sa iba. Di ba? So, paano mo mapatutuhanan na makasalan na malaya ka na sa kasalanan? Patutuhanan mong makasalanan ka. At naiintindihan mong kasalanan ng mga bagay na ito. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa ibang tao na kasalanan niya, nang ikaw din hindi mo naiintindihan na kasalanan itong bagay na ito. Kaya nga sinabi ng Psalmist, ako naman namumuhay ng payapa at malaya. Pero bakit niya nararanasan na siya ay namumuhay ng payapa at malaya? Sabi niya, ako'y sa utos mo'y sumusunod namang kusa. So there's always freedom in obedience to God's word. There's peace in God's word. Di ba? Kaya sabi nito, at maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin. Hindi ako mahihiya na ito ay gawin. Simple lang naman. Ginamit ko po yung Tagalog kasi maganda yung pagkaka-arrange ng poetry niya. Di ba? Ibig sabihin, maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin. Hindi ako mahihiya na ito ay gawin. So kung malaya ka na sa kasalanan at may kapayapaan ka sa puso mo, importante na kailangan na i-declare mo rin ito sa ibang tao. Diba? Kailangan importante rin na nasasabi mo ito sa ibang tao. Kaya ang sabi ni Jesus, pagdating ng tagapayo, the Holy Spirit, na aking susuguin mula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Ano yung dahilan kung bakit pinaniniwalaan natin si Kristo? It's because of the Holy Spirit. Same God, di ba? In the triune God, hindi po siya force lang. Siya ay Diyos din, ang banal na Espiritu. Siya ang Espiritu ng katotohanan na nagmula sa Ama. Hindi po natin maiintindihan yung kapayapaan at hindi natin maiintindihan yung kanyang katotohanan at hindi tayo mabubuhay ng malaya nang wala sa atin yung banal na Espiritu. Yes, may mga panahon pa rin mag-worry tayo, may panahon pa rin tayo mag-aalala tayo, may mga panahon pa rin magkakasala tayo. But the fact that we know these things, naiintindihan natin na tayo ay malaya na. Kaya nga mga kapatid, at buhay na binago ng Diyos ay nauudyok na walang takot na ihayag ang kanyang katotohanan. Okay? Tungkol sa kasalanan ng may pag-ibig at may malasakit. Sasabihin mo sa iba nang dahil sa pag-ibig at malasakit. Sa iyong bagong buhay, hindi mo kayang manahimik kung paano mo nakamit yung kalayaan na meron ka. So it's also a test sa buhay natin kung tunay nga talaga tinanggap natin. Kasi hindi ka mananahimik. Diba? Kung alam mo yung katotohanan, hindi ka mananahimik dun sa katotohanan na yun. And lastly mga kapatid, patutuhanan mo na may ligayang dulot ang malalim na pag-aaral ng utos ng Diyos. Sabi ng Psalmist dito, sa pagsunod sa utos mo, ako ay nalulugod ng labis. Ano ibig sabihin ng nalulugod ng labis? Yung so much joy. Understanding your commandments. Di masusukat ang galak ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos. Ito'y aking ginagala. Sa aral mo at tugtuin ako'y nagbubulay-bulay. So kung hindi ka masaya na magbasa ng Bible, pag-isip-isip tayo mga kapatid.
Hindi ko sinasabing kailangan matapos yung Bible in 1 year. Sinasabi ko lang, take joy into understanding and knowing the Word of God. Kahit pagano kabagal yan. Magbasa ka ng 1 verse a day. Diba? Okay lang yan. Pero meron ka na rin namang ilang minuto. Dagdagan mo na ng 3. Dagdagan mo na ng 5 verse. Diba? Para matapos mo sa isang taon. Pero ang sinasabi ko lang naman, pag-aralan natin ang malalim. Kasi it's also an indication na yun yung totoo sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Jesus, John chapter 7, verse 37 and 39, sa huli, ang dakilang araw ng kapistahan, tumayo si Jesus during the feast of the Passover. Sa malakas na tinig niya sinabi, kung ang sino man ay nauuhaw, hayaan siyang lumapit sa akin at uminom. Mangyayaring sumasampalataya sa akin ang gaya ng sinabi ng kasulatan. Magkakaroon siya ng ilog. Kung nandoon ka sa Panginoon, na kay Heso Kristo ka, and you know that He is, siya yung kagalingan sa pagkauhaw mo, ang sinasabi niya rito, magkakaroon siya ng ilog ng tubig na buhay. Diba? So, river that flows in our heart, a living water that flows in our heart. Diba? Tuwang-tuwa po dun sa pangalan ng barangay na malapit sa amin, buhay na tubig. Pero, nandun po kasi ako sa Pasong Buhaya. Buhaya. Hindi, no? Sana doon na sa buhay na tubig. Magkatabi po kasi dalawang barangay na yan. Buhaya. Diba? Pasong Buhaya, magkapilaan. Pero wala, yung katabi namin barangay, diba? Buhay na tubig. Yung kabila, kami, Pasong Buhaya. Kasi nga buhay yung tubig. Oo, kaya may buhaya. Tama So, pero sinasabi nito, sinabi niya ito patungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya. So you know that you have the Holy Spirit, you should enjoy God's Word. Hindi mo mai-enjoy yung salita ng Diyos kung wala sa iyo yung banal na Espiritu. And, mga kapatid, yung mga ginagawang schedule na ni Pastor Mon, na mga preaching schedule namin, hindi siya madali na, sandali, ito yung pag-aaralan namin. Yung mga pagkakataon na talagang hindi mo maintindihan, but after a while, hindi pala yun. There's so much joy into understanding na, yun pala yung ibig sabihin nun. Diba? Kaya nga yung simple character na peg na yon, ang pinagmulan pala ng prophecy na tungkol hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Uy, trivial, pero it excites me to understand na ganito pala kalalim yung salita ng Diyos. Na hindi mo basta pwedeng tratuhin lang siya ng a simple language, pero kailangan mo talaga to take joy into understanding it. Kaya mga kapatid, sabi nito, ang mga utos ng Diyos ay hindi lamang biyaya ng karunia. It's not just a wealth of knowledge. Pero nagdudulot din siya ng ligaya sa katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Kasi hindi mo naman maiintindihan yung mga pangako na yun, nang hindi ka naman nagbubuhos ng oras na intindihan na bakit niya pinangako yun. Di ba? Kaya nga, kung bakit na tayo minamahal, meron pong libro si Francis Chan, yung Crazy Love. Kasi nung bata-bata po akong Kristiyano, pero nung una, minememorize ko lang yung John 3:16, for God so loved the world, diba? So loved the world. Nung maliit ka, tuwang-tuwa ka na memorize mo siya, pero habang tumatanda ka, sandali, bakit nga ba ako mahal ng Diyos? Diba? Napapaisip po ko It's really crazy love, tulad nga ng description ni Francis Chan. It was so crazy na may mga pagkakataon, hindi ko talaga naiintindihan bakit mahal ako ng Diyos. Di ba? Pero hindi mo rin naman siya talaga maiintindihan nang hindi ka nagugugol ng oras. Kaya mga kapatid, importante na sinasabi rin ng psalmist na kung gusto mong patotohanan ang tungkol sa Diyos, importante na pinatotohanan mo sa sarili mo yung salita niya. Unang-una sa sarili mo. Di ba? Kaya nga mga kapatid, hinihimok namin kayo na huwag lang kayong makinig sa amin. Challenge everything that we say.
Ibig sabihin, i-challenge nyo yung mga sarili. Tama ba yung sinabi ni Pastor? Di ba? Tama ba yung sinabi ni Kuya Mon? Tama ba yung gano'n? I-challenge nyo. And I would like to know also, kasi doon ko rin mas lalong maiintindihan yung pangako ng Diyos na nagsasalita ang banal na Espiritu sa inyo dahil kayo din nagsabi sa amin ng katotohanan tungkol sa pangako niya. Importante yun sa amin, mga kapatid. Importante rin yun. Kaya huwag na huwag kayong mahihiya na lalapit sa amin na, Pastor, minasabi kaya tayo ganito. I mean, we could discuss. Di ba? Baka rin naman hindi ko rin talaga naintindihan. And ibig sabihin, kung may kilos yung banal na Espiritu sa inyo, nasabihin sa amin yung bagay na yun. And let me close with this, mga kapatid. Ano yung pumipigil sa iyo na maging patotoo ng kanyang utos at kapamaraanan? What stops us? What hinders us to be a witness of His commandments and His ways? Di ba? So, kasi kaya nga sinasabi ko, tandaan natin na tanging sa buhay kay Kristo lamang natin mapapatuhanan ng mabuti ang Diyos. No one comes to the Father unless unto me. Diba? At hindi rin natin maiintindihan yung mga pangako na yun nang hindi natin hinububol yung panahon na yun. Manalangin tayo.